Hey yo, good day everyone. Welcome to another video dito sa Man Cannot Ride. Kaninang umaga nung nag-ride ako, ang dami kong nakita ng mga big bikes. At may napansin akong common dun sa mga rider. At nagtaka ako, sabi ko, bakit parang may memorandum ata or may kautusan ata na dapat ganito ang itsura. It has something to do with the foot placement. Yan. So, karamihan din nakikita ko mga naka-sneakers at mga naka-rubber shoes, walang naka-riding boots. At ang itsura ng kanilang paa, yan, nakaganyan oh. Ito yung pinakagitna ng sapatos, yung may kumbaga yung bago yung sakong o yung takong o kung ano man ang tawag nyo dyan. Meron dyan di ba parang gatla o ano, kung ano man tawag nyo dyan. Nakapatong yun sa foot peg, tapos nakaganyan. Yan sila, o yan, nakaganyan ang itsura ng kanilang mga paa. Now, ang tawag, may tawag dito actually, ni-research ko. Sabi, ang tawag daw dito is duck feet. Yan, parang pato na nakabuka yung paa, nakalawit, tapos nandito yung foot peg, tapos nakabukang ganyan. Ang iba pa nga, nakaganyan eh. May nakita akong naka-underbone na, huwag natin sabihin kung ano yung underbone ng motor. Pero ganyan na ganyan siya, o yan, nakalawit na ganyan siya, o. Yan. Hindi siya nakaganyan, nakaganyan. Ayan, nakaganyan. So this is what you call duck feet. Hindi na ako nakapag-survey kasi ang dami nila. Hindi ko na sila matanong isa-isa. Tinanong ko na lang yung kaibigan ko na nagmumotor din. Sabi niya, ito daw ginagawa din niya para ma-relax yung paa niya at para maging komportable. So kanina umaga, sinubukan ko din na ilagay dito. Tinamaan ako ng panic attack at saka ng anxiety. Hindi ako na-relax. Alright, so ang dahilan daw nito is para ma-relax yung paa. Mas relax daw kasi nakapatong lang, nakalawit, nakabuka pa. Napakarami pong disadvantages nito. Okay, unahin na natin yung placement ng peg. Itong ganitong klaseng placement ng peg, sobrang bawas o sobrang liit ng control and stability ng motor dito. Your control over the bike is very compromised. Para magkaroon ng sapat na control yung rider dun sa kanyang motor, sa kanyang big bike, it is better that you ride on the ball of your foot. Ito, yung ball of your foot. Diyan nyo ilagay yung foot peg. Ayan. Tapos nandito yung pressure. Andito yung puwersa para nakokontrol nyo yung motor nyo sa steering, sa balancing, stability. Yan. Ride on the ball of your feet or ball of your foot. Okay? Yan. Hindi dito sa gitna, hindi din sa sakong. Ride on the ball of your foot. Ngayon, may magsasabi na yung mga ADV riders nagra-ride na nakaganyan. It's okay, it's fine. I-exempt ko na dito. Hindi ko na mo isasama sa usapan yung mga ADV riders, mga motocross riders, dirt riders. Hindi na muna. Street riding lang muna tayo. Okay, highway riding, urban riding, street riding, road riding. Okay? Ride on the ball of your feet. Now, may mga pagkakataon na you are going to be cruising. Nasa highway na kayo and steady lang kayo, then you can relax by bringing it forward a bit. Pero I do not recommend na hanggang dito sa sakong ganyan. Kasi yan, may mga clearance issues na. O, nakaabang ka sa shifter, baka mamaya ma-shift mo yan ng hindi mo unintentional shift. Huwag din dito sa yan. Dito lang, hanggang dito lang sa medyo bawas lang ng konti sa gitna. Ayun. So for control and stability, itong duck feet, wala yan. Okay, another disadvantage is yung nakabukang, kaya nga siya tinawag na duck feet. Etong nakabuka na to, during cornering at ganito pa rin ang foot placement mo, ground clearance issues. Tatama na to sa lupa, sasayad to. Kapag tumama to at nadala ang paa mo, babaliin niya ng paa mo, sesemplang ka. At this point, nahuhulog ka na nito. Pag nahila ka niyan, bumitaw ang paa mo, semplang ka na. Okay? So, gawin natin examples yung mga professional riders na nasa circuit racing. Okay? When they approach the corner, they actually put their feet up
Hanggang pinakadulo pa nga eh. And ang position nila, sometimes they do this, this, or this. Pero hindi sila yung tipong nakaganyan. Yan. Yung kabilang paa, yung outer foot, yung again, depende sa turn, depende sa kurbada. Saka natin pag-usapan yun. Pero ang gusto ko ditong sabihin is, when you are cornering, you want to put up your feet para yung ground clearance, hindi sasabit yung paa mo. Napakasakit na ma-injury ang mga daliri sa paa. Huwag yun na akong tanungin dahil yung mga kuko puro patay na lahat to sa paa. Dahil sa nasasabit-sabit nung nagbibisikleta ako. So ayan, ground clearance issues. So yung duck feet na yan, ang dami kong nakitang ganyan kaninang umaga, nakalagay dito sa halos sakong na ng paa, yung foot peg, tapos talagang nakabuka pang ganyan. Yan o, yan ang itsura ng mga big bike riders kanina na nakita ko. Ang dami nila, puro ganyan lahat ang foot placement. Suggestion ko po, wag po natin itong gawin. This is duck feet. This is not good. Napakadaming disadvantages. Let's ride on the ball of our foot. I will see you on the next video dito sa Mankinaw.